Haling ito. Ako po si kapatid na Mario, isang CAPS, ang siyang magsisilbing facilitator ngayon. Nag-enjoy ba kayo sa ating sayawan? Mga kapatid natin Chinese, tuwing umaga meron silang Tai Chi. Yan. Yun ang ating pinaka-Tai Chi. Kaya yung mga inchik na kapatid natin, mahahabang buhay, mga walang tiyan. Nakita nyo yung mga CAPS, puro maninipis ang tiyan. Batiin ko muna itong aking mga mahal na alagad, mga masisipag na alagad, na ang kanilang mga ngiti ay nakakahawa. Magandang umaga po. At ang aking mga kapatid na CAPS, 1, 2, 3! Oh, magaling maliliksi pa rin hanggang ngayon. Ngayon pong umagang ito, paminsan-minsan wala muna tayong i-welcome muna kaya natin itong kung meron mga bago. May mga bagong dating ho ba? First time. Taga saan po sila? Sana sa Roque, malapit lang. Meron kayong kasamang may karamdaman. Okay. At umaasa naman kayong siya gagaling dito. Umaasa naman kayong siya gagaling dito. Ayun, pag-asa. Ang amusala niya ay pag-asa. Okay. Tulad ng nasabi ko, paminsan-minsan wala muna tayong tema sa pagbabahagi. Maganda yung may tema, may direksyon yung pag-uusapan. Kaya lang kung minsan, hindi natin makapture yung merong napakagandang karanasan, hindi pasok dun sa tema, sayang ang pagkakataon. At saka ho, pagka may tema, marami hong nagtatakbuhang mga CAPS na nagtataguhan. Although maraming matatapang na nakahilera ngayon dito. Okay. So, bilang facilitator, wala po akong karapatang mangaral, wala akong karapatang mag-share. Kaya lang, ilalatag ko lang 15 seconds. Ika nga, yung arena, kumbaga sa boxing yung ring, o dun sa sabungan, yung kabisado ni kapatid Lando, yung gradas. Ika nga. Gugunitain lang natin yung napakaliit na eksena sa buhay ni Kristo, ni Jesus. Paborito ng aking kapatid na Goydo itong eksena nito Ano kapatid? Okay. Gunitain natin, isipin natin na si Magdalena po ay nakadaparyan, nakatukod ang dalawang kamay, nagsisigawan ng mga tao. Makasalanan, patayin yan. Dumating ngayon si Jesus, nakita niya. Ang tingin ng mga tao kay Magdalena, siya ay makasalanan. Ang kanyang mga ginawa. Pero si Jesus, iba ang tingin niya kay Magdalena. Nakita niya kay Magdalena na nakabara sa kanyang lalamunan yung mga pangarap na hindi niya natupad. Nakita niya yung nakabara yung pangarap niyang maging ina ng tahanan, magkaroon ng isang magandang pamilya. Kaya nga ba yung kanyang sinabi, alam na ninyo lahat kung ano. It is history. Kaya nga. Dito, marami ding naging Magdalena at Magdaleno. Kaya ang una kong tatawagin ay isang Magdaleno at hulaan ninyo kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Unahin ko pong tatawagin ng isang taga Bahay Pare ba ito? Bahay Pare. Palakpakan po natin ng Panginoon para kay Amang Lagman, isa pong CAPS. Magandang umaga po sa tanghali ito sa inyo lahat. Salamat po kapatid at ginamit ka ng Ama upang ipatotoo ko po yung nangyayari sa buhay ko. Salamat po Ama na muli babanggitin ko po sa kanila ang pinagkaloob po sa akin ng panibagong buhay. Una po, bago po simulan ng aking share, ang tema ko po sa sarili ko ay pananalig o pananampalataya. Kasi po ako po na-stroke. Ako po namamasukan sa isang negosyante na si Danilo Boy Bailon. Siya po ay may bahay sa Manila
doon po ako inabutan ng stroke. Nagising na lang po ako ng isang madaling araw, linggo ng madaling araw. Ako po parang nahihilo, tumayo po ako at para po akong nahihilo. Ngayon po, nung po ako tumayo, nahihilo nga po ako, kumuha ako ng tubig. Kumanap po ako ng tubig para makainom. Nung pong iniinom ko na yung tubig, hindi ko pong malagok yung tubig. Kaya ako nagkaganon yung lalamunan ko, naupo uli ako at nagmuni-muni. Ba't kaya ako nagkaganito ako? Wala akong natatandaan na ako may karamdaman na alam ko na ba't nagkaganon ako. Ayun po, tumayo po uli ako at ako po yung lumabas sa garahe nung pinagmamaneho yung mga sasakyan pinagmanuhan ko. Paglabas po yung po kasing kwarto ko, paglabas ko, andun na po yung garahe. Nung po ako lumabas naramdaman ko po na parang nanghihina po ako. Kaya po nung ako'y bumalik doon sa kwarto ko, nanggagapang na lang po ako. Nung pumatapat ako doon sa kwarto ng mga katulong, kinato ko po sila at ang sabi ko po, puntahan niyo ako doon sa kwarto ko at ako nanghihina. Nung pong pumasok ko sa kwarto, nahiga po ako para pong nakakaramdam ako ng palalamig. Nung po sila pumasok, nakita nga po na maputla daw po ako at parang iba yung dating ko. Ginawa po nila, tinawag po nila yung boss namin sa taas at nanawag po sila at nang makita nga po ako, ang sabi po nila, hindi ba may inom pang gamot? Sabi niyong boss ko lalaki. Inumin mo ka. Iniinom ko pong pilit. Nilalagok ko ganun talaga pong hindi ko malagok. Ngayon po, sabi ko, boss, hindi ko kayang inumin sabi ko sa kanya. Ngayon, dadaling kita sa ospital. Sabi ko, wag na muna. Baka naman kako mawala. Sabi ko ganon. Nagpait po ng tubig yung mga katulong at pinunasan po ako ng tubig na mainit. Yun naman pong mga boss ko, na babae at lalaki, pumalit na po ulit sa taas. Siguro po, mga ilang minuto, na wala po yung mga katulong, yun po pala, pumalit ulit sa taas at nakita nila sa itsura ko, mukhang hindi na ako po pwede. At ngayon po, bumalik po yung boss ko, tinawagan yung bayaw niya at sinabi na dadali ng araw ko sa ospital. Ngayon po, nung ako dadali sa ospital, nalalayan po ako ng 2 katulong na babae. Malalaki po ang katawan nila. Parang hindi ko na po kayang maglakad. Ngayon po, noos pong maakbayan ako, hinawakan po ako ng boss kong babae at kinurusan po ako rito sa nao at pinakita po sa akin yung litrato ng Divine Mercy. Ito po hindi nawawala sa akin pitaka hanggang ngayon. Sa loob po ng 3 taon, nasa pitaka ko pa rin po ito. Talaga pong ito ang nga po, dito ako nanalig. Ngayon po, dinala po ako sa ospital. Doon pa lang po sa daan, ang tanong ko, doon sa sasakyan, sa loob ako ng sasakyan, umiikot po yung sasakyan. Minsan po nga sa ibabaw, minsan nga sa ilalim, ganyan po ang dating. Pagdating ko po sa ospital, ang sabi nung bayaw ni boss, sige, bumba ka na. Hindi na po ako makababa. Talaga pong gulapay na po ako. At mahinang-mahina ang katawan ko. Kaya po, binatak na lang po ako. Sinakay po ako rin sa tulak-tulak na gano'n, napahiga. At pinasok po ako sa emergency. Kaya po, yun po yung naging wanong aking pagka-stroke. Minsan po, mayroon ako sasabihin, hindi ko po masabi. Emergency. Ayun po. Medyo po timigas kasi yung aking dila ngayon po, sabi po nung namamahala nung ospital, kailangan daw po, meron kaming deposito. Sabi po nung bayaw nung boss ko, yun po bayaw, asawa nung kapatid niya. Sabi po, wala kami dalang pera kasi emergency. Yun po. Di namin alam na meron palang down. Ngayon po, ako po parang naaliwanagan ko yung sinasabi kasi po, linggo ng umaga, hapon po pala, nagkaroon kami ng parang meeting ng mga
lahat ng tauhan ni boss, nagbigay po siya ng pera sa lahat ng mga tauhan. Ako nga po ay nabigyan ng 10,000. Kaya po, sabi ko, tinaas ko yung kamay ko, may pera ka ako dito sa pitaka. Sabi ko rin sa mga kasama ko. Hindi kinuha po nila, tinanggap na po ako sa ospital dahil may 10,000 na. Doon po, wala na po ako ng urirat. Nagising na lang po ako kinabukasan. 24 oras po kasi ito sa ICU, diretso pala ako sa ICU. Kinabukasan po, nagising po ako, may hose ako sa ilong. Pati po dito sa baba, may hose din po ako. At saka po, nakahiga ako, wala pong mga tao, kundi mga pasyente lang na ando ron. Hinahanap po yung pamilya ko, wala. Ako lang po mag-isa rin sa kwarto. Kaya po, naiyak ako nung makita ko yung naging karamdaman ko. May ikot po yung tingin ko, naduduling ako, tumutulo po yung laway ko. At tamad-tama ko po na parang hindi na ako mabubuhay. Pero nung maalala ko po yung binigay sa akin nung boss kong babae na Divine Mercy, at yung mano po, nagilap ko. Nakita ko po dito sa may likuran ko, nahigang ko po pala. Kaya po tinignan ko. Alam niyo po, pamaya-maya pumasok na yung mag-ina ko. Galing po sa labas. Sabi po nila kahapon pa raw sila ron, hindi sila makapasok dahil nga bawal po sa ICU. Kaya po mga kapatid, maligaya po ako nung makita ko yung mag-ina ko kasi kala ko po, hindi ko na sila makita, kala ko po mamamatay na ako. Yung pong litrato ng Divine Mercy, talaga pong makatulog at magising, talaga po yun ang hinahanap ko, lagi po nga sa kamay ko. At doon po ako nanalig na ako ay gagaling. 14 na araw po ako sa ospital. 14 na araw po, nakaramdam ako ng ginawa, sabi ko, baka pwede na akong ilabas. Di tinanong po nila kung pwede na akong ilabas. Doon po pala sa ospital na napuntahan ko, gabi-gabi pala, may bill. Pag hindi kayo nagbayad sa gabi na yon, kinabukasan, wala kayong gamot. Putol po yung gamutan. Kaya po, ang ginagawa ng kapatid ni boss, yung gabi-gabi po, nagdadala ng pera para po tuloy yung gamot. Kaya po yung kabutihan ng Panginoon. Una po ang Panginoon, pangalawa si boss, kung wala pong pera, patay na ako. Pero sa Panginoon po, manalig ka lang, buhay ka. Ganun nga po, nangyari nga po nakalabas kami. Nung pong pagdating sa bahay, nawala na po yung oxygen ko sa ilong, pero meron po ako yung GT, at may GT pa rin po ako sa baba. At sinisinok pa rin po ako, at naduduling pa rin po ako, at nahihilo. Ngayon po, siguro po, nahirapan ako sa biyahe. Kinabukasan, marami po akong dalaw. Yung pong iba, na mahina siguro loob, ayaw na akong dalawin dahil ang balita nila, naghihintay na lang pirma na lang ng isang bulati yata ang hindi nakakapirma. Di ngayon po, talaga pong dadasal ako, Panginoon, buhayin po ako. Bigyan pa po ako ng panibagong buhay at ako po hindi nagagawa ng hindi tama sa iyo, hindi kalugod-lugod sa iyo kasi po, noong pong araw, ako po nasama na rin sa El Shaddai. Doon ko po nakakilala na talagang may Diyos pala na buhay. Di ngayon po, ako po nananampalataya, nanalig sa Kanya, talaga pong sinuko ko yung sarili ko, yung mga ginawa, kamalian ko. Ayun po, ang nangyari, palibhasa po, naging driver nga ako ni Boy Bailon, dati po sa mga truck lang. Noong siya po yumaman na, naging personal driver, bodyguard po ako. Para pong nainggan niya ako na ako nakabarong, may baril sa bewang, at parang lalaki. Meron nga po tayo isang kapatid ditong alagad Nung daw pong nagpupunta sila rin sa kay Boy Bailon hindi ko man lang daw sila pansin Noong pong maisakay ko po sila minsan, galing sa Pure Gold, nga po sabi nila na marapas si kapatid kala mo hindi na mabubuhay pero buhay na buhay at sabi ko kaya lang noon pumupunta kami sa Boy Bailon,
Hindi mo kami pansin. Ako, pasensya na kayo. Sabi ko sa kanila, napakalaki ka ng pagkukulang ko sa kapwa, sa tao. Kasi kako, masyado ka ako kung yumabang. Dahil pa ka ako si Boy Bailon. Pag ako'y nanunurot ng tao, dahil pa si Boy Bailon. Kaya po, pinagsisihan ko na yon. Di ngayon po, sabi po tumawag po si Boy Bailon sa akin, yung boss ko, na nagpupunta na raw ba ako sa Divine Mercy. Medyo nga po mahina pa katawan ko. Sabi niya, bukas ka, pumunta ka at pupunta ako. Di ngayon po, nagpa-check up po ako sa Baliwag. Sabi ko sa anak ko, diretso mo na ako sa Divine Mercy. Andun sila, boss. Sabi ko gano'n. Di nga po, nakita-kita kami rito. Dito, naka-wheelchair po ako, hindi po ako nakakalakad. Andun pa rin yung cross ko sa ilong. Sinisinok pa rin po ako at tumutulo yung laway. Doon po ako nag-umpisa na sa pagpunta rito. Hanggang sa nadinig ko nga po yung mga banal na salita ng Apo Kunching. At ako po talagang nanalig at nananampalataya na dito ako gagaling at yung dati kong pananampalataya kailangan ibalik ko. Alam niyo po, pagkaraan po na isang linggo, nakalakad na po ako. Kaya lang po, may tungkod pa ako. Kasi po, para akong mabubuwal pag wala akong tungkod. Alam niyo po, pinuntahan ko po yung mga nakagalit ko kapitbahay na sinasabihan nga po ng hindi maganda. Kasi po, pag umuwi ako sa amin, sinasabi nung asawa ko, napakalaki daw ng babayaran ng kuryente. Sabi ko, kasi ako yung mga kapitbahay natin na yan, nagsasalita na po ko ng hindi maganda. Hindi sila ala silang kontador. Kaya tayo lahat nung kuryente nila, tayo yung nagbabayad. Sabi ko gano'n. Pag po ako umuwi minsan sa amin at hindi po marinig nung miss ko, yung tawag ko dahil malayo po yung amin doon sa gate, ako po nagpapaputo pa po ng baril. Hindi po kalugod-lugod pala sa paa sa ama yun. Alam niyo po, pinuntahan ko yung mga nakagalit ko. Yung medyo palusong pa pong gano'n, talagang medyo pag mahina ka, na sa pananampalataya, baka masubsob ka rin sa palusong. Ako po nanalig sa Panginoon Diyos na yung gagawin ko, yun ang gusto niya. Kaya po pinunta ko yung mga kagalit ko at sinabihan ko sa kanila, patawarin ako sa mga nagawa ko, sa narinig nila na masasakit ko yung salita. Alam niyo po, hindi po nagtagal. Nakalakad na po ko, nabitawan ko na yung aking tungkod. Kaya po, tapos po, kaagaw ko po ng mga kende na pag po yung mga kendeng ginagano ng apo, yun po, bago po kainin, sabi ko po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ako po nananalig na itong kendi nito, malululong ko na at matatanggal na yung NGT ko. Alam niyo po, hindi nagtagal, natanggal na rin po yung NGT ko. Kaya po nung nagbebendisyon ng mahal na apo dito, sabi po ng mahal na apo, magbata ka lang ka anak at ipagkakalob sa'yo ng Panginoon Diyos ang kagalingan. Alam niyo po, nagdarasal ako, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, maghihintay po ako. Yung mga hiling ko po sa kanila, sabi ko, hintayin ko po, sabi ko. Alam po, hindi nagtagal, ito na po ako ngayon. Poging-pogi na. Dati po ang timbang ko, nung ako hindi na-stroke, 85 po. Nung po ako ma-stroke, hanggang nag-60 ko. Ngayon po, nagtimbang ako, 74 na. Umabalik na po yung kuwan ko. Kaya lang po, ayoko nang mabalik yung sinasabi ni kapatid na Mario na walang cups na malakit yan. Kaya okay na po itong tiyan na ito. Kaya po mga kapatid, di ko na po siya itong pakahabaan. Yung pong may mga karamdaman, manalig lang po kayo at manampalataya at magbata, maghintay kayo at ipagkakaloob po ng Panginoon Diyos yung inyong kagalingan. Yun lang po't maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Kahit na ilang ulit kong nadinig yung pagbabahagi, sabik na sabik pa rin ako nadidinig ulit dahil punong-puno ng inspirasyon.
Ngayon, baliktarin natin imbis na ako ang magbigay ng tema kanina, yung nagsalita, hulaan nga natin o lagyan nga natin kung anong magandang tema sa kanyang pinahayag sa isang kataga. Ano ba maganda doon? Panalangin. Ayan, pananampalataya. Tama, pananampalataya. Kanina, doon sa bagong dating pag-asa. Ngayon, pananampalataya. Hope. Faith. Mukhang alam ko nang papupuntahan ng ating gawain ngayon. Kadami ko nang nakitang na stroke. Pero bibihira yung pagkaraan ng ilang araw walang kabakas-bakas kang makikita. Kaya palagay ko kinalabit lang talaga ng Panginoon si kapatid na Amang dahil doon sa kasabihang yung langaw na nadadapo sa kalabaw, kung napakalaki ng kanyang sinasandalan, minsan ganun ang napuntahan ng kanyang gawin noon. Ngayon, punong-puno siya ng pagpapakumbaba, lahat po ng masalubong niyang kaps, buong puso niyang niyayakap kung pagmamasdan ninyo araw-araw. Salamat sa iyo, kapatid. Merong nagbigay sa akin ng listahan, hindi ko kilala. Tawagin na lang natin, bahala na po kayong magpahayag, magbigay ng inspirasyon dito sa ating gawain ngayon. Isang taga Santo Niño, Opelia Sangkap. Dito po kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon para kay Miss Opelia Sangkap. We praise and we thank you, Lord, sa mga bawat sa panahon na binigay mo sa bawat isa sa amin. Pagpapulit ka sa mga bata. Ang lahat ng ito hinihiling ko sa pangalan ng Panginoon si Yesu Cristo. Magandang umaga po sa atin lahat. Purihin, dakilain ang ating Diyos na buhay. Sapagkat ngayong oras po na ito, muli po ako magbabahagi sa inyong harapan sa mga karanasan na aking naranasan sa dambanang ito. Napakalaking bahagi po sa akin ng dambanang ito sa aking katauhan dahil baga sa bagong silang po, dito ko po naramdaman yon sa banal na espiritu sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching. Gaya po ng binahagi ko nung nakaraang Sabado, nadako po ako dito sa pag-akay po ng Panginoon sa pamamagitan po ng karamdaman ng aking anak. Subalit yun nga po, kagaya po ng nagbahagi na kapatid na Caps, yun po ay isang pagkalapit lamang ng ating Panginoon upang madako tayo sa banal na dambanang ito. Ganun po ang naganap sa akin. Kaya sa tuwin na po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat napakalaking bahagi nga po ng napunta po ako dito. Sapagkat kung papaano po na itinuran po sa akin ng mahal na Apo Kunching sa pamamagitan po niya na sumunod ka lamang sa akin, anak, ako ang bahala sa iyong buong pamilya. Nung una po, hindi ko po batid kung ano po yung katagang iyon, kung ano po yung sinasabi. Subalit, pinagsumakitan ko po sa bawat araw na dumadako po ako dito. Napakahalaga po ng nakikinig po tayo ng banal na salita na nagmumula sa ating mahal na Apo Kunching sapagkat yun po ang magiging tibay, kalakasan ng ating kalooban, ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa tuwin na po na nagpupunta po ako dito na nagmemensahe po ang mahal na Apo Kunching, lahat po iyon tinatanim ko na po sa aking puso't kaisipan sapagkat napakalaking halaga po sa buhay ko yon. Nagagamit ko po sa pang-araw-araw na pamumuhay, maging sa aking pamilya, may mga karamdaman, lahat po iyon pinakikinabangan ko po. Kaya wala pong nasayang sa pagdako ko dito. Bangamat may anak man po ako maliit, hindi po nagiging hadlang. Binibigyan pong kaparaanan ng Panginoon upang sa bawat araw na pagnanasa ko po na makapakinig sa mga banal niyang salita, ibinibigay po niya sa akin ng marapat. Hindi man po ako makarating dito, subalit ang ating Panginoon sabi nga po, kahit saan dako, nandoon po siya. Kaya sa aking pananalig at pananampalataya,
Yun po ang tuwina na pinangangawakan ko sa bawat araw ng aking buhay, maging po sa aking buong pamilya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Hindi ko maisip kung anong kanyang team. Kayo, may naisip ba kayo? Mamaya na lang. Maraming salamat sa iyo. Stamp yata ako itong binigay sa akin kanina. Ang susunod nating magpapahayag ay tawagin ko yung aking kaskwela ko ng elementary. Kasabay ko itong nagsisimba ng mating araw pagka may yung simbang gabi. Maliliit pa kami noon. Dumadayo pa kami ng bahay pare mula sa Bisal. Nagkahiwalay kami. Maraming taon, siguro 30 years. Nagkahiwalay kami ng relihiyon. Sa iba siya napunta, dito ako napunta. At dito kami muli nagkita after 30 years. Kaya buong puso kong nihantog sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa aking kaibigan, kumpare Marcos Pangilinan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, pare. Totoo pong masupresa ang Panginoon, pero higit na masupresa ang kumpare ko. Dahil dati po, pagka tumitindig ang mga facilitator dito, binagbibigay ng tema. Pero ngayon po, kami na magbibigay ng tema. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula dito ngayon. Hulaan na lang po ninyo kung ano yung temang mangyayari sa akin. Siguro po, ayon po dun sa takbo ng sistema, lumagay na po ako sa pagmamahal. Hindi po siguro ang pagmamahal po ay isang napakalalim ang kahulugan. Hindi po kung humahalika o yumayakap ay nakapagbibigay ng pagmamahal. Minsan po sa buhay ko, naranasan ko nung bata pa ako na ang pag-aaruga sa akin ng aking nanay, pag-aalaga, paghaplos, daman-dama ko ang pagmamahal ng aking ina. At matapos po ang mga ilang panahon noon, na ituro din po sa akin kung paano ako magmahal na may paggalang sa kapwa. At doon po, nung habang ako ay lumalaki, natuto rin po akong magmahal at umibig sa isang babae na iyon po ang naging ina ng 4 kong anak. At sa 4 kong anak pong yan, tinayuan ko bilang isang ama. Ginawad ko rin po sa kanila yung pagmamahal na abot ng aking makakaya. Gayon din po, nagpakasakit din po ako sa kanila para po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpakasakit, nagdusa, naghihirap, nang dahil sa pag-ibig at pagmamahal sa atin. At dito po sa banal na dambanang ito, naramdaman ko rin po at nadama at nasaksihan ang maalab na pagmamahal. Na ang pagmamahal po ay isang makabuluhan. Hindi po namimili ng mayaman o mahirap at hindi walang kinikilig ang relihiyon, anumang denominasyon ang meron kayo. Ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay pirmis na nandito sa atin. Kaya po, welcome po ang lahat ng anumang relihiyong meron dito, na meron kayong taglay. Wala po ditong inuuri ang tao. Lahat po ay tanggap. At dito ko rin po nakita na ang bawat kapatiran ay higit kong nasaksihan ang maalab na pagtanggap na bawat isa. Pagmamahal na kailanman ay hindi ko nakita sa ibang samahan o fellowship. Kaya po gusto ko sana anyayahan kayo na itaas po natin ang Divine Mercy, the Church of the Living God, sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Maraming po salamat. Maraming salamat, kapatid. Talaga namang isa kang inspirasyon
Sana makita ka ng iba pa na nasa kabila upang malaman nila lahat, kahit sino, basta naniniwala sa Panginoon, ay welcome dito sa ating dambana. Madali yung kanyang team, ano po? Ano ang kanyang tema? Dito naman. Yata nakikinig kanina eh. Anong tema niya? Okay. So, hindi tsamba yun ah. Faith, hope, at saka love, charity. Kumpleto na. Yun yata yung Corinthians 13:13 eh. Kabisado ko nung ako'y high school yun eh. Faith, hope, and charity. In charity ay love. So, faith, hope, and charity. Lagyan naman natin ngayon ng icing. Isang awitin ng, pwede ba yan? Awitin ng pag-ibig. Pinaka-icing. Palakpakan natin ang Panginoon para sa ating kapatid, Pilar Mananghaya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Nawa po ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay sa tuwinay ating maramdaman. Amen po ba? Sapagkat yan po ang sa tuwi-tuwi na ibinabahagi sa atin ng ating Ama, ang salitang mahal na mahal ko kayo. At yan po ay sa pamamagitan ng kanyang minamahal na kinalugdan. Ang ating minamahal na Apo Conching, ipinagkaloob sa atin upang ating madama ang pag-ibig ng Ama. Para po sa inyong lahat. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalahat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo,
huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Ang gagaling ng ating mga membro ng choir. Ngayon pa lang lumitaw yung ating tema, pag-ibig. Nalapatan kagad ng isang napakagandang awitin. Isa pa, parang hindi kumpleto ang gawain sa araw-araw pagka hindi ko narinig yung awit ng aking minamahal na kapatid na Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin. Purihin at dakilain ka, Ama. Napakaganda po ng kaganapang handog mo sa araw na ito. Punong-puno po ng pag-ibig. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Alam niyo po, nang unang nagpapahayag po ang ating kapatid na Kuya Caps bilang itinalaga ng Ama na tagapagpakilala bilang facilitator. Napakasimple po niyang mangusap, pero malaman. At nadun po nakapaloob yung kababaang loob na dahil nga po yung mga ibang kapatid ay iba't iba pong uri ng pandama. Yung iba parang kinakabahan pag may tema. Ang iba naman po ay kinakabahan kapag walang tema dahil wala daw pong tinutunton. Amen po ba? Subalit, walang kamalayan ng Kuya Caps na habang siya ay nagpapahayag dun sa panimulang katagang binitiwan niya, yung po bang bumabara sa lalamunan. Po? Kasi isa po yan sa hiniling ko sa Panginoon, yung maging good listener po ako. Bagamat sa palagay mo, hindi ako nakikinig po ako. Salamat po, Mami. Doon sa kaukulang maging good listener ka. Tapos, habang nagpapahayag ang kapatid na Kuya Caps, doon sa kanyang panimulang bago tumawag ng mga magpabahagi, si Mami Beth, hindi kami nag-uusap, pinipiga-piga ko yung kami niya, pero may niluluwal din siyang kataga. Ayun, habang nagpapahayag si Kuya Caps, ayun, yung bumabara sa kanyang lalamunan ay yung kanyang pananampalataya at pananalig dahil doon sa naganap sa kanya. Sa sarili ko, nagmimithi po ako, Ama, kung ako po'y tatawagin mo, ano kaya yung bumabara sa lalamunan ko? Sa literal na pagbara, pagkain po, literal, pumapasok nakakain ko po. Subalit yung pong spiritual na, yung bumabara pong mga hindi makapaglinis ng kaluluwa ko, may gusto na akong ihayag na kabutihan at pag-ibig ng Diyos, nahihiya po ako, natatakot po ako sa kapwa ko tao. Amen po ba? At nung pumasok po yung tema ng katatagan, pagtitibay at pakikipaglaban sa kalooban ng Diyos, doon na po nabuksan yung bara ng lalamunan ko. Kung saan po, buong galak na po na nakapagpapahayag sa bawat hiwagang binibigay niya. At napakabuti po ng Diyos. Ang lamig po ng paa ko. Sapagkat nang tawagin po ng Kuya Caps, si kapatid na Pilar, yun po yung nasa puso ko. Kung ako'y tatawagin ng Ama, aawitin ko. Sabi ko na naman sa sarili ko, hindi bali po, Ama. Ganon din po yun, kahit ang kapatid kong umawit. Di po ba nakakagalak yung kaganapan sa pagpapacilitator ng ating kapatid na Kuya Caps? Wala siyang binitiwan daw na tema, subalit sa bawat nagpapahayag, doon pumasok lahat. Nandun na po lahat yung pag-ibig, katatagan, at pagtitibay at marami pang iba. Naawit na po ng kapatid yung nadarama kong angkop na awitin. Kaya po habang
habang nagbabahaginan, naghahanda po ako. Isa din pong tema yon na pumaloob dun sa tema ni Kuya Caps. Mario, ano po? Yung po bang dito sa aawitin kong ito, na hihahandog ko sa Panginoon at sa atin pong lahat, damnamin po ninyo ang nilalaman. Hindi lamang po pag-ibig, hindi lamang po katatagan. Nandito po lahat, kapanatagan at lahat ng mabubuti at kagandahang loob na handog ng Diyos sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Pasensya na po at paumanhin po, bagamat ako'y tinawag ng Ama upang umawit lamang, subalit nagpupumiglas ang aking damdamin na makapagbahagi ng karampot. Kay sarap mabuhay sa piling ng Amang mahal, o kay sarap ng mabuhay. Ano po, na-notice ko po ang awit na ito, wala pong title, kundi sa nilalaman po ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng katatagan, punong-puno ng, nandito po lahat. Sa katagang tao po, ang pamagat po ng awiting ito, ang tao'y marupok. Subalit ng ihandog po ng Panginoon ito sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ang tao'y matibay at matatag. Kay sarap na mabuhay sa sandaigdigan, lalo na't kung kapiling mo'y amang mapagmahal, nadaramang kagalakan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi na nag-umapaw, at kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na amay iyong mararamdaman. Kaya't kung hanap mo ay kapanatagan ang Diyos, hanapin mo sa iyong buhay. Kapag ika'y nangangamba sa iyong buhay, dumulog ka, walang hindi ibibigay ang nais ng amayan ka, napatahan upang kahilingan mo'y makamtan. O kay sarap ng mabuhay sa sandaigdigan, lalo na't kung kapiling mo'y amang mapagmahal, nadaramang kagalakan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi nang nag-umapaw, at kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na
na may iyong mararamdaman. Kaya't kung hanap mo ay kapanatagan ng Diyos, hanapin mo sa iyong buhay. Kapag ika'y nangangamba sa iyong buhay, dumulog ka, walang bisya, ibibigay ang nais ng Ama, iyong katapatan upang ang hiling mo ay makamtan. Ang nais ng Ama ay ating katapatan upang ating kahilingan ay makamtan. Thank you, Lord. Salamat po. So maraming salamat sa lahat ng nagbahagi at mamawit. Kompleto rekado po yung ating naging tema, pag-asa, pananampalataya at pagmamahal. Pero sa tatlong itong damdamin, ang pinaka-importante raw ayon sa Corinthians 13:13 is love. Love. Kaya ibinigay, kaya bumaba ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa pag-ibig. Kaya dinaluyan ang ating Apo Kunching dahil din sa pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya inaanyayahan ko kayong lahat na magsitayo tayo at awitin ng madamdamin ang dalangin tinuro sa atin ng may